Babalik na ba Binance? Ano ang mangyayari sa Philippine stocks? Noong 2024, maraming Pilipino nagulat nang mablak ang Binance sa Pilipinas. Marami ang napilitang ilipat ang kanilang crypto assets sa ibang exchanges, habang iba naman ay tuluyang tumigil sa crypto investing. Pero ngayon may malaking development. Mismong Philippine Stock Exchange o PSE ang nagsabing isa na sa pinakamalaking kompetisyon nila, ang Binance. Hindi lang yon, may posibilidad ding makabalik ang Binance sa Pilipinas sa pamamagitan ng isang regulatory sandbox na inaprubahan ng SEC. Kaya ang tanong, anong ibig sabihin nito sa mga stock investors, sa mga crypto investors, at sa kinabukasan ng investing sa Pilipinas? Pag-usapan natin. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Bakit mahalaga ang balitang ito? Ayon sa ulat ng BitPinas, sinabi ni PSE President Ramon Monzon na hindi nila binabaliwala ang Binance. Sa katunayan, sinabi niya na ang crypto exchanges ay isa na ngayon sa pinakamalaking kompetensya ng Philippine Stock Exchange pagdating sa retail investors. Ibig sabihin, parehong gustong makuha ng PSE at Binance ang pera ng ordinaryong Pilipino na gustong mag-invest. Dati ang pangunahing competition ng stock market ay ibang stockbrokers o mutual funds. Pero ngayon, kasama na rito ang crypto exchanges. At hindi ito dahil pareho sila ng produkto, kundi dahil pareho silang humihingi ng iisang bagay, ang investment capital ng mga Pilipino. Kung may 10,000 kang gustong i-invest ngayong buwan, saan mo ilalagay? Sa Ayala? Sa BDO? Sa REIT? O sa Bitcoin? Yan ang totoong laban. Pero babalik na ba ang Binance? Ngayon, linawin natin ang isang bagay. Hindi ibig sabihin ng balitang ito na fully operational na ulit ang Binance sa Pilipinas. Sa ngayon, ang partner nitong Blackshore Technologies ay tinanggap sa SEC Regulatory Sandbox. Layunin nitong subukan kung paano makakapag-operate ang Binance sa ilalim ng regulation ng Pilipinas. May technical integration pa silang kailangan tapusin bago tuluyan makapag-onboard ng users. Hindi pa opisyal ang pagbabalik ng Binance, pero malinaw na nagbabago na ang sitwasyon. Kaya naman naghahanda na rin ang PSE. Pero bakit maraming traders ang mas gusto ang Binance? Matapos lumabas ang balitang ito, nagbahagi rin ng isang comparison si Coach Miranda Miner tungkol sa pagkakaiba ng Binance at ng Philippine Stock Exchange. Tingnan natin isa-isa. Una, ang trading hours. Ang PSE ay bukas lamang tuwing weekdays at ilang oras lang bawat araw. Samantalang ang Binance, 24 hours, 7 days a week, kahit Sabado, kahit Linggo, kahit madaling araw. Kung may biglang malaking balita sa mundo, pwede ka agad mag-react. Ikalawa, liquidity. Sa Binance, milyon-milyong traders mula sa iba't ibang bansa ang sabay-sabay na bumibili at nagbebenta. Mas madali kang makakapasok at makakalabas sa trades. Sa PSE naman, mas maliit ang market dahil pangunahing mga Pilipino lamang ang nagtitrade. Ikatlo, settlement. Kapag bumili ka ng stocks, may settlement period pa bago tuluyang makumpleto ang transaksyon. Sa crypto, halos instant ang settlement. Mas mabilis gumalaw ang pera. Ikaapat, investment choices. Sa PSE, may humigit kumulang 280 listed companies. Sa Binance, daan-daang cryptocurrencies ang pwedeng pagpilian. Mas marami kang options, pero tandaan, mas maraming options ay hindi laging mas magandang investment. Ikalima, fractional investing. Sa crypto, pwede kang bumili ng maliit na bahagi ng Bitcoin. Hindi mo kailangan bumili ng isang buong Bitcoin. Sa stock market naman, may board lot system. May minimum number of shares na kailangan bilhin depende sa presyo ng stocks. Pero hindi lahat lamang ang Binance. Dito pumapasok ang isang mahalagang punto. Hindi ibig sabihin na dahil mas mabilis ang Binance, mas maganda na agad ito kaysa sa PSE.
May mga bagay na lamang pa rin ng stock market. Halimbawa, kapag bumili ka ng shares ng isang kumpanya sa PSE, may audited financial statement kang pwedeng basahin. May kita mo ang kanilang sales, profits, utang, cash flow, assets, dividend history, at marami pang iba. May malinaw na impormasyon bago ka magdesisyon. Sa crypto, maraming proyekto ang walang katulad na level ng disclosure. May ilang coins na lumalago, may ilan din nawawala na lang. Kaya mas mataas ang risk. Isa pa, maraming listed company sa PSE ang nagbibigay ng dividends. Habang sa crypto, kadalasan ang kita ay nagdidepende sa pagtaas ng presyo. Ibig sabihin, magkaiba ang layunin ng dalawang investment. Pero bakit nag-aalala ang PSE? Kung mapapansin nyo, hindi naman sinabi ng PSE na gusto nilang ipagbawal ang crypto. Sa halip, sinabi nilang gusto nilang pagandahin ang kanilang serbisyo. Bakit? Dahil alam nilang kapag mas madali, mas mura at mas mabilis ang crypto investing, maraming retail investors ang maaaring lumipat. Kaya ang plano ng PSE ay gawing mas simple ang pagbubukas ng investment accounts, pag-aralan ng ilang trading rules, at gawing mas attractive ang stock investing. Sa madaling salita, hindi nila sinusubukang pigilan ang kompetisyon, sinusubukan nilang makipagsabayan. At para sa ating mga investors, magandang balita yan. Kapag may kompetisyon, napipilitang gumanda ang serbisyo. Ngayon, ano ba ang dapat gawin ng mga Pilipino? Ang pinakamahalagang tanong, kung sakaling tuluyang makabalik ang Binance sa Pilipinas, dapat bang lumipat na lahat sa crypto? Ang sagot, hindi. At hindi rin ibig sabihin na iwasan na ang Philippine Stock Exchange. Ang totoo, magkaiba layunin ng dalawang investment na ito. Kung ang hinahanap mo ay long-term investing sa mga kumpanyang may audited financial statements, dividend income at mas malinaw na regulation, maaaring mas bagay sa iyo ang stock market. Pero kung naintindihan mo ang mataas na volatility ng crypto at handa kang tanggapin ang posibilidad ng malaking pagtaas at malaking pagbaba ng halaga ng iyong investment, maaaring magkaroon ng lugar ang crypto bilang bahagi ng isang diversified portfolio. Ang pinakamahalagang aral dito ay huwag mag-invest dahil lang uso ang isang asset o dahil maraming kumikita dito. Mag-invest dahil naiintindihan mo kung paano ito gumagana, ano ang mga panganib nito at kung paano ito akma sa iyong financial goals. Sa huli, hindi ito simpleng labanan ng Binance laban sa PSE. Mas malaki pa rito ang issue. Isa itong kompetisyon para sa tiwala at puhunan ng mga Filipino investors. At kapag may mas matinding kompetisyon, napipilitan ng bawat platform na pagandahin ang kanilang serbisyo, pababain ang mga hadlang sa pag-i-invest at magbigay ng mas magandang karanasan sa kanilang mga users. Kung mangyayari yon, hindi lang Binance o PSE ang maikinabang. Tayong mga Pilipino ang tunay na panalo dahil magkakaroon tayo ng mas maraming pagpipilian at mas maraming magandang paraan para palaguin ang ating pera. Kaya ano man ang piliin mong investment, stock market man o crypto, siguraduhin mo ang bawat desisyon ay nakabatay sa tamang kaalaman, malinaw na plano at sa inyong pangmatagalang financial goals. Dahil sa investing, hindi ang pinakamabilis ang laging nananalo, kundi ang investor na may disiplina, tamang strategy at kayang manatili sa kanyang plano sa mahabang panahon. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang The Brown Investor para sa mas marami pang practical at madaling maintindihang usapang investments, stock market, crypto at personal finance. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.